some people say that they call it slow cinema, di ba? Yung pag mahaba yung... Dahil lang naman mahaba sa slow Okay, cinema. slow. Oo. What's your take on that? Even on Okay the term lang, slow cinema. label lang nila yun eh. Sa opinion nila yun. Pero it's not slow cinema. Direct sabi niyo kanina na meron din kayo mga ginawang short films, pero mas kilala kayo for your longer films. And when we say long, umaabot siya ng more than 8 hours. The longest is 10 hours, 45 minutes. 10 hours and 45 minutes. When you were creating your longest film, may idea na kayo na aabot siya ng 10 hours and 45? Hindi. Pag nag-shoot naman ako, wala yung duration eh. I just shoot and shoot and shoot until tingin ko okay na siya. So, Nagulat kayo na umabot siya ng 10 hours 45? Ako rin nagulat. 8 hours, 9 hours, 10 hours. Minsan, sa dami ng sinut mo, kailangan lang pala 1 minute lang siya. So it's okay. Ganun siya. So meron ka rin 1 minute film? Meron 1 minute, may 2 minutes, may 5 minutes. So, pero some people say that they call it slow cinema, di ba? Yung pag mahaba yung dahil lang naman pelikula. mahaba sa slow Okay, cinema. slow. Oh. What's your take on that? Even on Okay the term lang, slow cinema. label lang nila yun eh. Sa opinion nila yun. Pero it's not slow cinema. Because there's action. Malaya ang sining eh. So, hindi lang naman yung modelo, yung paradigm ng Hollywood ang cinema. Lawak na. At saka ang bata pa ng cinema para i-confine sa 2 oras lang, sa cut to cuts, sa color, sa manipulative sound. Ang bata pa ng cinema. Lumalaki pa lang siya. Now we have AI, we have vertical cinema na ang dami nang lumalabas. So we embrace development, the revolution, the evolution of the medium. Dapat i-embrace yan. Huwag lang siyang confined sa very imposing and fascistic Hollywood system. Yun kasi sinusunod na paradigm. Dapat wasakin yun. Para mapalaya lalo ang cinema. And ultimately, maging kasama sa tinatawag nating pag-educate. Direct, sabi niyo, 10 hours, 45 minutes yung longest film niyo. Pero ano yung longest work period niyo for a film? The same film, Evolution of a Filipino Family. 11 years kong sinushoot yun. 11 years, okay. Kasi wala akong pera eh. Every time na may pera, shoot. Every time na may camera isang kaibigan, hiramin ko, shoot. Ganon. So it took me 10 years to be able to finish that. Naisip niyo ba at any point, Direct, to maybe do yung mga high-paying projects, like maybe commercials, ganyan? Yeah, I was offered before, TV commercials, pero nataon na may mga ginagawa ako. Inoffer ako ng napakalaking contract, no? Pero sabi ko, no, may mga gagawin pa ako. What kinds of projects yung mga talagang hindi nyo gagawin? Wala naman. Open din ako sa mga genres. I can do horror, I can do slapstick comedy, I can do action. Okay naman. Pero kailangan may creative control nga eh. Kailangan yung kamalayan nung gagawin mo, iyo. Hindi imposed by producers, hindi imposed by other perspectives. Otherwise, you're gonna lose your soul. You mentioned kanina na with the influx of AI, ganyan, with different kinds of technology, you just have to embrace it. Embrace natin. But you mean the tools, di ba, pagdating sa editing, ganyan. Pero paano pagdating dun sa mga AI actors or mga AI-generated scripts? Kasama yun sa whole package eh. You talk about AI cinema later, pwede nang buhayin sila Fernando Polo eh. Darating doon ang cinema. Darating doon. Mabubuhay ulit sila ni De Blanca. Kahit hindi pa nasusolve yung case niya. Magkakaroon siya ng isa pang pelikula, gano'n. Hindi pa na, At siya mismo ang isosolve niya yung cold case na naunang Bianca ni De Blanca. Could be that. You know, nag-evolve pa ang cinema. It's still very young. It's still just 100 years. So, it's a very young cinema, very powerful. It keeps evolving. So we have to embrace things. So that thought does not scare you or make you apprehensive? No. Maganda nga eh. It's opening. It's moving. Moving. Gumagalaw siya. Kasi siguro a lot of the apprehension stems from the fact na may kapalit eh, na parang mawawala ng trabaho yung ibang mga ganun tao. naman araw-araw. You keep changing, no? Things keep changing. So wala kang magagawa talaga. You have to embrace it. Kung may nag-open a thread, pasukin mo, see, paano pwedeng magagawa. Nakagamit na po kayo ng AI already in any of your films? Hindi pa. Pero I've been to, I work as a jury member sa isang AI competition. And they look good. They're promising. Oo nga
crude pa yung mga napanood ko, pero nakikita mo yung kung saan pupunta ang cinema. Isang genre yan, isang aspeto ng cinema na lalaki at lalaki. Kailangan tanggapin yun. Nagkaroon ng isang soft drink commercial recently that was purely AI. Di ba? And parang mixed reactions eh. Sabi ng ibang tao parang nawala yung puso, nawala yung warmth. Ganun naman sa umpisa. When digital came, lahat, walang puso ang digital. Ngayon, we're all in digital. Ganun naman sa same. Bahagi ako ng purist movement noon na celluloid kami. We're not gonna do digital, nire-resent namin. Pero after a while, nakita ko yung gamit. Nagagawa ko pala yung mahaba kong pelikula dito. So it came naturally, and then narespeto ko yung gamit nitong bagong medium. Makikita mo na may binibigay na bago. Yun, that's the point. You know, AI is coming and ang dami niyang positive aspects na pwedeng, mag-work talaga sa cinema.